Hi guys! Welcome dito sa Rizal Jar. Ang reading na ito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. Your energy at this time. Hermit in reverse. Hindi ka na aloof, hindi ka na yung in-isolate mo yung sarili mo. Naging active ka na, energetic, full of vitality, bold and daring. And hindi ka na introvert, extrovert ka na. Masiyahin. Nagsisimula ka na maging masiyahin. Positive, optimistic. To reach great heights of success or any successes. May mga ma-achieve ka na. You're passionate. Full of energy and stamina to defend and protect your energy, yourself. Full of excitement, full of vitality. You're ready to take action or to start a goal. May kayo parang aggressive and parang nagmamadali, porsigido. No one could stop you sa kung ano yung gusto mong i-pursue o aksyonan. May babalik sa'yo. Ano yan? O may bumabalik sa'yo. Ayun, wala. Matapon. Parang nagkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, pero nawala. Natapon, nasayang. Yun ang babalik sa'yo. So, it's your past person ang babalik sa'yo. Sino yung past person ang babalik sa'yo? Yung meron kayong soul connection. Maybe it's your mirror, twin flame. Basta meron kayong soul connection ng tao na yan. It's pure love. Pure and innocent love. You feel comfortable at home sa piling ng isa't isa, pero maaaring pinag-separate kayong dalawa o kung ano mang dahilan kung bakit kayo nag-separate, kung bakit natapon, nasayang, no? Kung ano yung sinimulan nyo noon. Pero yun ang babalik sa'yo. Bakit siya babalik sa'yo? Mag-offer na cup of love kasi still nag-aantay pa rin yan sa'yo. O nag-aantay ng kung kailan magkaroon ng growth, kung kailan muling sisibol, kung kailan gagana na mag-work yung magiging connection ninyo, yung magiging relationship ninyo, umpisahan ulit. Kasi maaaring dati hindi siya nag-work. Parang toxic. Bakit dati ba toxic ang naging relasyon nyo? Toxic ang naging relationship nyo dati. Dahil maaaring may true possessive sa inyo na naging toxic or both of you. Or else, I the Four of Pentacles, meron pang nasa puso at nasa isipan ng isa sa inyo. Past person niya, ex niya, na hindi niya mabitawan, gano'n. Sa'yo man o sa kanya, or both of you. That's why naging toxic ang relationship ninyo o mayroong negativities, resentment, or baggage, or any na hindi pa na-let go. Pwedeng past person nyo, or trauma, pwede din ganon, or phobia. That's why naging toxic. Ano yung hindi na-let go? Past person.
Tingnan natin. Hindi. Ano yun? Trauma phobia. Trauma phobia. That's why naging toxic yung relationship ninyo. So, ganyan. Ano bang pinapangarap na buhay ng person na yan, ng past person mo na yan, ng person mo na yan, na mangyari sa inyo? Stork, magka-baby kayo, magka-anak kayo na full of love, no? Malamahal ninyo, na talagang malamahal ninyo yung magiging anak ninyo, na makabuo kayo ng baby dahil sa pagmamahalan ninyo. Na talagang alagaan nyo, you will take care of your children, of your baby, yung maging baby ninyo. Yung makabuo talaga kayo ng bata, ganon. Actually, masaya, no? Mas buo at kumpleto ng isang pamilya. Yung mag-asawa pag may anak nga naman, no? Pag hindi na magkaanak, edi aso, tuta, yung gawin anak. Pwede mag-adapt. Mag-adapt ka na lang. Hindi ka na magkaanak. Pero, for sure, magkakaanak pa kayo ng person mo. So, ano pa ang gusto niyang buhay ng person mo na yan, na mag-offer ng cup of love na yun, sa'yo? Anong gusto niyang buhay? Kasama ka? Yung wala nang waiting, antayan, ma-break na yung cycle na yung parang nag-aantayan kayo, na there's waiting na nag-aantay na matagal na, ganon. O nag-aantay nga siya. So, gusto niya, ano yun? Ano yung gusto niya? Magkaroon ng balance sa inyong dalawa, yung mga pangasawa ka na yan para magkaanak kayo. Talagang nagbibigay din naman talaga ng kaligayahan at kasiyahan sa mag-asawa yung baby, lalo na pag ready na sila na magkaanak. Isipin niyo yun, bunga ng pagmamahalan nyo, di ba? Para kung combination pa ng mukha ng anak nyo. Di ba? Ano ba ang gusto ng person mo na mukha ng anak nyo? Kamukha niya? Ang maging anak nyo, yun ba ang gusto niya? Kamukha niya talaga? Hindi. Anong gusto niyang kamukha na magiging anak ninyo? Kasi gusto niyo magka-baby talaga kayo. Magka-anak kayo. Na mahal ninyo. Nabunga ng pagmamahalan ninyo. Ganon. Kamukha mo. Anong gusto niya? Kamukha mo ang magiging anak ninyong dalawa. Ay, kamukha mo daw. Kasi mahal ka niyan. Kasi mahal ka niya. Maging kamukha mo nga talaga yan. Dahil mahal ka niya. Ganon daw yun Kunwari, kung mahal na mahal ka ng person mo, yung magiging anak ninyo, kamukha mo. Tapos kung ikaw yung mas mahal mo yung person mo kasi pagmamahal niya sa'yo, maging kamukha ng person mo ang anak ninyo. Ganon daw yun. Pero kung pareho lang na yung same lang feelings niyo sa isa't isa, na mahal niyo isa't isa, patas lang, pantay yung pagmamahalan ninyo, di hati. Mix ninyo ang mukha ng anak ninyo. Mas maganda kung mix yung mukha ng anak ninyo, ang mukha ng asawa mo at kamukha mo din. Parang ganun ba? Mix na halo. Para unique. Yeah. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? This is a collective reading, guys, Yung iba kasi dyan nagre-reklamo, bakit wala pa rin? Collective reading po ito. Sinasabi ko, collective reading po ito. So, kung wala pa rin, ay for sure, hindi sa inyong energy na kukuha. O hindi kayo nakaka-resonate, hindi kayo makarelate sa videos, ganun. Ganon kasi yung collective Kasi kung sino lang naman yung mga matsambahan talaga. Kung sino lang makaresonate, kung sino makarelate, ganon. Better next time. Nakakuha ang energy. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan?
I hope that you can forgive me one day. So, umasa siya na mapatawad mo siya one day. Kasi may kasalanan yan sa'yo, malamang. Kaya, umaasa siya na mapatawad mo siya one day. Ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan, sa'yo, baka iniwan ka niyan, di ba? O kaya, maasa siya na mapatawad mo rin siya balang araw sa nagawa niya sa'yo. Wala saktan niya yung loob mo, kalooban mo, gano'n. Emotional siya na gusto ka niya makasama. May malalaman ka daw pati, no? Na umiiyak siya dahil na-miss ka niya. Umiiyak siya dahil na-miss ka niya dahil nagkaroon na ng ending sa inyo. As in, palagi siya umiiyak. Hindi naman palagi umiiyak, nasasaktan. Talagang nangungulila siya sa'yo. Ganun, nangungulila yan sa'yo. See? Kung kaya gusto niya makipag-reunite sa'yo. Oh, nangungulila talaga siya sa'yo. Parang emotional palagi na dinidesire niya talaga ma-reunite kayo. Hindi ka niya nakalimutan, kaya magte-take daw siya ng risk. So, yan. Para bubuo kayo ng pamilya. Ang magka-baby kayo. Kahit isang anak lang. Para mapagtuunan niyo ng pansin, para mapag-focusan niyo, para maalagaan niyo yung anak niyo ng gusto. Kasi kung marami, hati-hati yung attention, oras. Mas maganda, isa, dalawa, ganyan lang. Pero ang gusto ng iba, marami, no? Mahirap na yun intindihin pag marami. Maganda, isa lang, dalawa, ganun. At mamuhay kayo ng prosperous. Ano pa ang nais sabihin sa'yo ng person mo na yan? And reverse yan. Hindi na daw magiging stagnant pa yung connection niya. Hindi na siya magpapatali pa. Kung natali yan, kung na-stagnant. Kikilos na yan. Ititake ka na ng action yan. Ano ang sa ilalim lang to. Anong wish niyang mangyari sa inyong dalawa? Yan pa rin. Yung mamuhay ka niyo ng kompleto, masaya, prosperous, bountiful, magkaanak kayo, ganon. At hindi kayo nare-restrict, hindi kayo pinipigilan, yung may freedom kayo ba na mamuhay ng kumpleto, masaya, ang gusto ninyong buhay, na hindi kayo nahihirapan, hindi kayo nagdurusa. Ayan. At ano pa yung darating sa'yo? King of Pentacles. Siya ba to? Yung person mo na yan na may nag-embody ng Six of Cups. Siya ba to? Si King of Pentacles? Siya ba yan? Hindi. Iba to si King of Pentacles. Ano ba to si King of Pentacles? New person ba yan? Hindi. Kilala ka na ba ni King of Pentacles na yan? Yes. Kilala ka na ni King of Pentacles. Bakit gusto ka din ni King of Pentacles? Gusto niyang bumalik sa'yo. Isa sa past person mo din yan. Isa sa past person mo na gusto niyang bumalik sa'yo. Lumayo yan sa'yo si King of Pentacles. Gusto niya din bumalik sa'yo. May new person bang attracted sa'yo? Hardworking yan. Meron.
Oh. Pero, tinatago niya yung feelings niya. Parang hindi niya inaamin. Parang, tinatakasan niya. Bakit? Takot saya. Tingnan natin kung takot. Takot sa'yo. Takot na ma-fall in love siguro sa'yo at masaktan lang dahil ayaw mo sa kanya. O baka alam niya ayaw mo sa kanya. Dahil alam niya ayaw mo sa kanya. Na hindi ka attracted sa kanya. Na magja-juggling ka lang or maring may option ka or hindi mo siya type. Tama ba? Hindi mo siya type na mapangasawa. Oh my gosh. Ay nakapila sa'yo. May gustong pumila. Madami ba nagkakagusto sa'yo? Na opposite sex? Kamot. Hindi naman marami. Meron din yung person. May dalawang past person. Okay, lalaman na past yung isa to. Ano yung tungkol kay King of Pentacles na to? Upright pa yun. Gusto niya din magtagumpay sa gagawin niyang moves or action o yung pag-pursue sa'yo. Gusto niya magtagumpay. Hangad niya magtagumpay na mag-succeed din. Na ano? Gusto niya talaga mag-succeed na ma-unite kayong dalawa. Na magkaroon ng awakening sa inyo na maklaruhan ka na maliwanagan ka na siya ang the one, gano'n. Na siya daw ang the one. Kaya ipaglalaban niya. Siya daw ang the one. Bakit totoo ba si King of Pentacles ang the one? Hindi. Siya ba ang the one for you, si King of Pentacles? Hindi, si King of Pentacles. Go for siya ng Cup of Love ngayon. Gusto niya magtagumpay na walang maging blockage, no? Hindi maging clouded yung isipan mo. Pag nag-offer siya ng Cup of Love, natanggapin mo na maklaruhan ka na siya ang the one. Siya ang the right person for you. Tanong natin, siya bang destiny mo, si King of Pentacles? Let's see. Hindi. Hindi siya. Maaaring ito isa. Akala ni King of Pentacles siya ang destiny mo. Hindi. So, ito na lamang guys for collective reading. Ito yung destiny mo, yung isa na yan. Or, siya ang destiny mo mapangasawa, yung isa. So, ito na lamang guys.